maligayang pagdating sa aking channel guys. Ngayong araw, ipoprogram natin ang Dixel XR70CX. Ito ang kanyang wiring diagram guys. Yung terminal 1 is line 2, fan evaporator, compressor, light, kung yung unit nyo meron siyang light, usually sa room to, sa loob. Then 5, live, neutral ang 6, defrost ang 7, normally close ang number 8. Ito number 8 guys, pwede nyo itap dito yung usually kasi commercial refrigerator ginagamitan to, o kaya yung mga walk-in freezer o walk-in chiller. So sa mga commercial refrigerator, gumagamit sila ng drain pan heater. So pwede nyo i-connect dito yung live at i-neutral nyo lang. Ito yung neutral natin. Connect nyo rito, normally close. During defrost, naka-off naman siya para hindi siya nakababad sa 220. And let's start guys to program this Dixel. Isinet ko siya sa default para just in case na bibili kayo, hindi siya pre-program, kayo magpo-program, is gawin nyo lang reference itong gagawin natin. So ito ay Dixel at ang model natin is 70CX. Dito ang setting na gagawin natin is pang freezer. Ang freezer natin is between -18 to -23. Ngayon, ito yung lowest set point natin, ito yung highest set point natin. So ito yung lowest set point, ito yung highest set point. Ngayon, meron tinatawag dito guys na differential. Itong HY labeled HY ay description differential at may range ito na 0.1 to 25 degrees Celsius. Ngayon, makikita nyo dito guys, 18 from 18, 19, 20, 21, 22, 23. Therefore, meron tayong 5 differential. So, yung differential natin is 5 degrees Celsius. So, ito yung cut in, cut off ng ating compressor. Ngayon, proceed tayo guys. Power on natin na yan, yung unit natin. And then, yung mga highlighted, dun lang tayo mag-focus. So, kung meron man ako hindi matakel, for example, itong CCT, CCS, is natakel ko ito at na-upload ko na siya sa aking channel. Lalagyan lang natin to ng mga value para just in case na gusto nyo gamitin, is it's up to you kung pwede nyo gamitin. Like for example, itong ALU natin sa ALL is naka-highlights din. So ituturo ko rin kung anong mga function ito. May mga function ito guys. Yung iba hindi nila ginagamit yan. Pero ako ituturo ko sa inyo. For example, itong ito, C on at saka C off, may default lang ito na 15 at saka 30. Ngayon, gagamitin natin ito at na-i-upload ko na rin ito during faulty sensor kasi ito yung ating sensor. Ito ang magte-take charge itong C on at saka C off. So, lalagyan din natin ng value yan at stay tuned at ipoprogram natin to para ma-access natin ng programming. Press, set, at arrow down button. Long press lang natin siya. Yan. Pag lumabas na yung XY, bitawan na natin. And then another set and arrow down button. Long press nyo lang ulit. Ayan. At nasa parameter 2 na tayo. May parameter 1 kasi at saka parameter 2. Itong XY is naka-default tayo. Ang default natin is 2. Ngayon, gagawin ko siyang 5. Ayan. Dahil dito sa lowest set point natin, sa highest set point natin.
Then set lang natin siya para ma-memorize. So tapos na tayo sa differential. Sunod natin LS. Set natin yan. Bawasan natin yung negative 55. Gawin natin siyang negative 23. Yung iba na naman, di naman nila binabago to. Bumili pa sila ng Dixel, dapat nag analog thermostat na lang sana sila. Hindi nila alam ang function nito. So yung US naman natin guys, ito US is gawin natin siyang negative 18. So press lang natin, long press lang natin itong arrow down at bababa na ang kanyang, ayan, hanggang negative 5 lang kasi di pa natin nabago. Mamaya baguhin natin yung set point. So set lang natin to memorize, babalikan natin yan. Then OT, usually naka 0 lang tong OT natin. May explanation na ako dyan at na-upload natin yan sa ating previous discussion sa about Dixel. Sa P2P, wag natin i-nono ito. Pwede natin i-disengage tong ito yung ating evaporator, ito yung ating room. Pwede natin i-disengage ito pag gagamitin natin sa chiller. So meron selection na N. Ibig sabihin no. Yes lang natin yan. So wag natin inono yan. Ginagawa ng mga iba, dinalagay nila sa no. Pag sa freezer wag. Sabi nila pwede. Sa kanila yun dahil junior technician sila. Itong AC natin, ito yung anti-short cycle ng ating compressor. Ang default niya is 1. Gawin natin siyang 3 minutes. Ayan, para madidelay yung short cycle ng ating compressor. And then ito yung sinasabi ko, C on. Compressor on, default niya 15. So during abnormality, itong sensor natin is magkakaproblema. Papatayin natin yung ating compressor sa loob ng 10 minutes para hindi siya mag-overfrost. So iset natin yan, 10 minutes yan. C on. And then C off. Set natin yung 30. Papatayin din natin yung ating compressor. Kanina continuous on siya, continuous off naman. Pwede natin siyang bawasan. So kung gusto niyo ng 10 minutes na pag nagka-problema tong sensor natin, ito, pag nagka-problema is papatayin niya yung ating compressor. Kung gusto niyo ng 5 minutes lang, pwede rin para hindi mag-overheat. Then set na lang, i-memorize niya. Yan, naka-elaborate to guys sa aking previous upload videos. Ang ating CF measurement, ito degrees Celsius kung nasa Asian tayo, degrees Fahrenheit pag nasa West tayo. So dito tayo sa degrees Celsius, default yan. And then resolution, set, ito integers, ito yung walang decimal point. Pag sinelect mo sa DE, ito yung may decimal point. Ito yung lalabas na sa display natin. Halimbawa 1 degree Celsius. Ngayon pag pinili natin yung DE, set natin DE, usually ito ginagamit para meron siyang point. Halimbawa 1.2, 1.5. And then itong delay, set 0 lang natin yung delay. Ang delay nga pala guys, DLD is display delay. Pwede yung i-0. Then let's proceed to TDF. Ang TDF natin, ito TDF, defrost type, set. Itong EL is electrical heater. Samantala itong isa, ito yung hot gas. Gumagamit sila ng solenoid valve para yung hot gas ang mag-melt ng accumulated frost sa ating evaporator fan motor. At yun, ito yung display sinasabi ko. Pag 15 seconds na wala tayong ginagalaw, babalik to sa display. So samantalay natin, baguhin natin yung set. Ito guys, set point. Para mabago ang kanyang set point, press set
and then pag nag-blink yung degrees Celsius icon there, pwede natin baguhin to. So negative 23 tayo, same sa ating LS. Ito ang ating set point. Negative 23. Ito guys is HACCP standard. Kung yung pinapasukan nyo is HACCP standard, gawin nyo ito. Huwag nyo babaguhin. Dahil naka-standard yung product nila. And then, pasukin ulit natin. Set and down button. Usually 3 seconds lang to eh. Pero ito matagal. Another set and arrow down button. Ito usually 7 lang to. Maabot naman ng 9 seconds. Ayan. Then, balik ulit tayo guys. Nasaan na tayo? Nasa delay. After ng delay, TDF. Ito yung electrical kanina. Set. Naka-hot gas siya. Balik natin sa electrical. Kung ang gamit nyo is electrical heater. Itong DTE guys is defrost and temperature. So pwede nyo ilagay sa 8. Pag cake freezer kayo, gawin nyo lang siyang 5 degrees Celsius. Cake freezer ha, display cake freezer. Then iset nyo lang. Ang purpose kasi nito guys, itong DTE na yan, dito muna tayo DTE. Ito, defrost termination temperature measured by ito evaporator sensor natin, may measure niya yan. During defrost, pag nagde-defrost tayo, kapag yung evaporator is na-sense na niya na ang temperature is 8 degrees Celsius niya, ika-cut off na niya yung defrost natin. At ang defrost naman, itong IDF. So nandito na tayo sa DTE. DTE, na-iset natin sa 5. Okay, pwede nyo iset sa 8 yan. Then, itong IDF natin, set. Yung IDF na yan guys is 6. Itong 6 na to, pwede ito kung hindi busy restaurant. Ngunit kung busy yung restaurant mo, maaari mong gawing 4 lang, o kaya 5, o kaya 3. Pag super busy, every 8 hours, magde-defrost ang ating unit. Pwede nyo gawing 4, then 5, o kaya 6 pag non-busy. Ang 6 kasi every 4 hours magde-defrost. So ideally, lagay nyo between 4 to 5. Yan. Then iset nyo lang siya. So naka 4 ka na. Itong NDF natin, NDF dito, MDF dito. Yan. Para di bumalik. MDF, ito yung MDF natin, max length of defrost. Ito yung ang default value natin is 30 minutes. Yan, balikan na natin siya. Set 30 minutes. Pwede natin gawing lamang siyang 20. Set. Just for example, kung pinili natin yung 6 dito sa IDF natin, pwede rin siyang 25. And next guys is DST. Set DST 0. Start defrost delay. Hindi natin kailangan to. Next, DFD. Display during defrost. Okay. Ang default niya is IT. Itong IT is temperature during defrost. Itong isa naman, ito yung real temperature noong bago siya mag-defrost. Halimbawa negative 18 ang ipapakita niya. And then next, set. Ito yung set natin. Yung set natin is negative
23, yan naman ang ipapakita niya during defrost. And then next is DEF. So gamitin natin tong DEF. Once na nag-defrost ang ating unit, ito ang lalabas. Then press lang natin set para hindi maalarma yung may-ari ng restaurant. Ibig sabihin nagde-defrost yung unit nila, so it's normal. Then DAD, itong DAD natin is max display delay after defrost. 30 minutes ang nakalagay. Pwede natin siyang dagdagan. Ayan, pwede nyo siyang gawing 40 o 35. Then iset nyo lang. Ang purpose nito is during nag-defrost, halimbawa nag-defrost siya negative 18, mahihirapan siyang umakyat kaagad para ma-hit niya yung negative 23. So saka bubukas nila. So bigyan nyo ng ample time para i-delay niya, para hindi sila ma-alarma just in case na bumaba yung temperature. Delay lang natin yung activation ng temperature na nag-appearan ba, nag-defrost siya negative 18. Dahil naka-DEF tayo, pagkatapos niya mag-defrost, mag-appear negative 5. So matatagalan siya bago mag-negative 23 ulit. So i-delay natin yon. I-delay lang natin siya ng 40 minutes before niya ilagay yung temperature niya, yung totoong temperature. That's the purpose of DAD. Okay, under defrost pa rin, FDT. Yan, lagyan mo siya ng 2 minutes. I-allow natin na meron siyang dripping time. FDT is dripping time 2 minutes. Di-delay natin itong DPO, no lang to. Huwag nyo i-F. FNC, fan operating mode on. May separate video tayo dito guys. Lagyan nyo lang sa on. Continuous mode, off during defrost. Then fan delay, masyadong mataas ang 10 na default nya, gawin lang natin siyang 2 minutes fan delay during defrost. Hindi mo na under yung fan natin within 2 minutes. At yung dripping time natin after defrost meron din 2 minutes, so meron tayong 4 minutes. FST, fan stop temperature, ito siya, fan stop temperature. Ang default niya is 2. Fan stop temperature, default niya is 2. Gagawin natin yan, gawin natin itong 25. Bakit 25 guys? Sa startup, yung room cabinet natin is mainit. So pag nag-start na yung compressor natin, hindi niya naantay na mag-positive 2 pa ang temperature bago under ang ating fan motor, evaporator fan motor. Gawin natin siyang 25 degrees Celsius. Ayan. Pag na-detect na ni evaporator natin na 25 degrees Celsius na yung room cabinet, is mag-engage ng ating evaporator fan motor. And then set to memorize. And ang susunod ALC, next AB, ito balikan natin si ALU. Ang ating ALU 150, ito max temperature alarm. I-set natin yan ng positive. Dahil naka 5 tayo dito, gawin natin siyang positive 10. Dahil naka 5 ang ating DTE. Ito guys, balikan natin yung ating DTE. Ang ating DTE, defrost termination temperature, sinet ko sa positive 5. Magpa plus 5 lang tayo dito para just in case na
mainit yung room cabinet natin, is mag-aalarma ito. At ang lalabas is HA alarm. May separate video tayo dito guys, naka-elaborated doon. Tagal pa. Positive 5. Pagpipili nyo dito guys is positive 8 para sa ating DTE. Gawin nyo itong 15 o kaya 12. Ayan, gawin natin siyang 10 degrees Celsius before mag-a-appear ang HA alarm. Yung iba, di nila ginagamit yan. As I said, dapat bumili na lang sila ng thermostat. Kasi ayaw mong gamitin yung full functionality ng itong control na ito. So, ALL tayo guys. Ang ALL is minimum temperature alarm. ALL. Ito. Minimum temperature alarm. Ang ating set point is negative 23. Magpa plus 5 lang tayo dito. As I've said guys, ang ano natin, negative 23. Magpa plus 5 lang tayo. Negative 28. Then set. Ang purpose nito, during faulty probe, ang unit natin ay mag-aalarma at ang lalabas ay LA alarm. Samantala yung sa highest naman natin, ginawa natin siyang 10 degrees Celsius. Mag-a-alarm siya kapag nagka-problema ang ating sensor. Itong sensor natin nagka-problema, mag-a-alarm ang ating control at ang alarm na lalabas is HA alarm. Ayan. Kapag nagkaroon ng problema, tataas ang temperature natin. Pag inabot na niya yung 10 degrees Celsius na linagay natin sa ALU, mag-a-alarma siya dito. Ngayon, during nag-aalarma, hindi yung abnormality is nandun pa rin. Ang purpose nito is ma-alarma yung mga tao malapit sa unit at tatawagin ang attention ng technician para ayusin tong HA alarm. Same with LA alarm naman. Ito yung minimum temperature alarm, high temperature alarm. So yun po yung purpose niya. Kapag may mga katanungan ko guys, just comment it down. Pag di tayo busy, sagutin natin siya. At kapag naligaw ka sa akin channel at bago ka pa lang sa akin channel, pakisupport po ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng notification bell.